bayan na sa Pangasinan ang isinailalim sa state of calamity. Ilang lugar kasi roon ang baha pa rin. Live mula sa Dagupan City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, alam mo, nung mga nakalipas nga raw na araw, nagpapakita na yung araw dito sa bahagi ng Dagupan sa Pangasinan, pati na rin sa mga kalapit na bayan. Subalit ngayon nga daw, pagpatak ng umaga kanina, malakas na buhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Kaya't yung mga lugar sana nahuhupa na yung pagbaha, muli na namang tumaas ang tubig. Araw-araw na penitensya, ganyan kung ilarawan ng residenteng si Sandra de la Cruz ang magtatatlong linggong baha sa kanilang lugar. Lahat kasi ng gamit niya, itinaas na para hindi mabasa at masira. Pati ang alagang hayop, inakyat na rin. Anya, matapos ang nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng na nagpaigting sa habagat, hindi raw humupa ng tuluyan ng baha sa kanilang lugar. Narito ang kanyang pahayag. Nung unang-unang baha dito, yung unang-una na ano ko dito, hanggang dito, inabot hanggang dito, lampas ng bintana. Diyan lang, sa lampas ng bintana lang. Tapos itong sumunod na, hanggang dito na. Hanggang dito na. Yan. Tapos nung itong bagyo na to, hanggang dito inabot. Inabot hanggang tuhod. Hindi, lampas. Lampas tuhod dito. Oo. Pagdating doon sa labasan namin, siyempre maliit ako. Malulunod na ako. May bagyo o ulang, ganito talaga yung mahirap. Kabilang ang Dagupan sa 5 lugar sa Pangasinan na nag-anunsyo ng state of calamity dahil sa matinding pagbaha at ulan. Dahil dyan, ang pamahalaang panlaliwigan lubos na ang paghahanda para sa mga susunod na araw. Sa katunayan nga, naka-blue alert status na ang provincial government para sa posibleng sakuna. Ibig sabihin yan, nakaredy na ang nasa 60% ng mga tauhan ng disaster response team. Nakahanda na rin ang mga water and land assets gaya ng rubber at amphibian boats para sa sino mang hihingi ng saklolo at magpaparescue. Sa ngayon, sapat na ang dami ng relief goods at rescue equipment. Sa huling tala, umabot na sa 960,000 na individual ang naapektuhan ng pag-ulan at baha. Katumbas yan ng nasa 286,000 na pamilya sa buong 581 na barangay sa probinsya. Kaya nakahanda na ang higit 500 evacuation centers sa lalawigan. Isa rin sa mga binabantayan ang magiging level ng tubig sa mga ilog, partikular na ang Marusay, Pantal at Bued River. Bukod sa Dagupan, under state of calamity na rin ang mga bayan ng Bugalyon, Santa Barbara, Mga Tarem at Mangaldan. Ayon kay Pangasinan PDRRMO Officer Avinix Arenas, isa pa sa nakadadagdag ng pagbaha sa lugar ay ang high tide. Narito ang kanyang pahayag. Hindi lang naman dito, hindi lang naman flood ang problema dito. Kasi this is hilly areas din ng Pangasinan. So, meron tayong mga flash floods, saka landslide na hazard. At the same time, meron tayong 14 na coastal LGUs. So, prone naman sila tuwing bagyo sa storm surge. At the same time, nakakadagdag kasi yung high tide para tataas ng bahagya yung If not malaki, tataas yung level ng tuwig baha. Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Mayombo at isa ito sa mga pinakabinabahang lugar dito sa Dagupan. At kanina nga kahit papano medyo humupa na, pero nung pagdating natin dito mula umaga hanggang hapon, nasa gutter deep to ankle deep yung level ng tubig. Tuwing umuulan, mabilis din kagad na umaangat yung tubig dito. Kaya nga yung iba, ang hiling sana ay kahit papano wag na munang umulan sa magdamag para nang sa gayon, magawa nila yung mga normal nilang gawain at makapaghanda pa sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest mula dito sa Dagupan. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, mahalaga ang pag-share mo nito ngayong naglipa na ang mga fake news. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5 para sa mahahalagang balita at updates.